So, magandang umaga uli sa atin mga kapatid. Natapos na tayo sa ginawa natin na Kunka na 32 inches. Ito naman may kasunod tayong dumating. Ang brand naman nito ay Promac. Binuksan ko na ito mga bro kasi gusto na may-ari i-check muna bago siya umalis. Kasi may lakad daw pa raw sila. Kaya binuksan na natin to. Ang model nito mga bro, ito yun oh. Ang model number ni DASF 4077M. Ang problema daw nito mga bro, sabi niyang may-ari, habang ginagamit daw nila, may umusok. Kaya binuksan na natin to dahil pinacheck na nga sa atin. Saglit lagyan lang natin. No, excuse no. So yan, kasi nga pinabuksan na sa atin dahil bago sila umalis, kailan malaman daw nila kung anong diferensya. Kaya nung binuksan natin mga bro, ito nakikita natin. Yan, nagsilubuhan na yung mga kapasitor mga bro. 1, 2, 3. Tapos tinik ko rin tong diode, may shorted mga bro. Kasi sabi na may-ari bandang huli daw, kumukurap-kurap na lang yung power indicator, ayaw na raw tumuloy. Kaya ang gagawin natin ito, palitan muna natin itong mga lumubo. Tapos check natin dito sa diode na dalawa kung alin yung shorted mga bro. Kasi yung dito na diode okay naman. Tama naman yung ano dito, dito lang may shorted. Kaya check natin yung dalawa, maaaring isa or dalawang magkatira-bira, magkasabay dalawa mga bro, maaaring isa lang. So yun lang muna ang gagawin natin mga bro. Promac to na, 40 inches na LED TV lang to. Medyo matagal na raw to na TV nila mga bro, almost 10 years na raw. Kaya sabi ko, swerte ka na at nakarating sa ganitong edad yung TV mo. Iba 1 year, 2 years pa lang nagkakaproblema na. So try natin palitan muna para malaman natin kung babaklasin natin yung pinaka motherboard nito mga bro. Para mapalitan natin yung mga lumubo na kapasitor dyan at ma-check natin yung kanyang diode. So baklasin ko lang muna mga bro, update na lang uli mamaya. Medyo maganda ngayon, sunod yung biyaya mga bro. Holiday pa lang ngayon, Ninoy Aquino din daw, kaya medyo yung iba walang pasok siguro. Kaya nagsidala na kanila ipapagawa. So baklasin ko lang mga bro. So tuloy natin itong ating ginagawa na Promac na 40 inches. Dinaklas na natin yung mga sira ng mga kapasitor mga bro. Tapos tinris na rin natin yung shorted dito na diode. Yung dalawa na to na diode mga bro, itong nakahang na to, mga buhay naman pala siya. Isa-isa natin pag-tester, buhay naman. Ang naging short na diode, itong maliit mga bro. Itong dalawang naka-series na ito. Ipo-focus ko lang ha. Itong dalawang diode ito na naka-series, dito yan mga bro. Yan ang naging shorted. Kahit isa-isahin mo siya, pareha sila sorted. Pero naka-series connection lang yan mga bro. So ibabalik lang natin itong dalawa na diode. Tapos palitan natin yung kapasitor. Tapos palitan natin itong diode na shorted na dalawa. Yung naka-series na yan. Dahil shorted talaga. Akala ko kasi ito ang naging shorted na diode. Hindi naman pala siya. Yun lang ang naging shorted. So palitan muna natin mga bro para malaman natin kung gagana na ba yung ating ginagawa na Promac. Yung isa na lumobo na pinalitan na natin. Yung dalawang kapasitor na lang at saka yung diode na shorted. So update na lang ulit mamaya mga bro. Papalitan ko lang. So tuloy natin mga bro. Napalitan na natin lahat yung mga diode na shorted. Napalitan na natin mga bro. Tapos yung mga kapasitor. Tapos kinabit na natin mga bro. So try natin yung ilaw na yung backlight nya. Pero hindi muna natin ikabit yung LVDs nya mga bro sa puntang screen. Mamaya natin ikabit yan pag okay na, kung magkaroon na siya ng ilaw yung backlight. So power on, plug in natin, nabulol na naman tayo tuloy doon na. So yan, may standby power na. Alamin lang natin kung gagana na yung backlight. Kasi yung original nito, kukurap-kurap daw yung standby power yan mga bro, steady na siya. So power on natin. Yan, nag-blow na mga bro, ibig sabihin nag-uuna yung ating motherboard. Silipin lang natin kung iilaw yung backlight natin yun. Ilaw na mga bro. Ikita na natin sa ating cellphone na maliwanag na yung kanyang backlight. So try na lang natin ikabit yung LVDs nya. Titingnan natin yung screen kung normal na ba. So bunutin muna natin bago natin ikabit yung LVDs connector natin para safety lang.
obserbahan din natin yung diode na kinabit natin kung mainit ba. Ayun, normal naman, hindi naman mainit. Wala namang uminit sa kanilang diode. So yan, kabit muna natin yung LVDs. Laging bunot muna bago ikabit yung LVDs connector mga bro, kasi once na magkamali ka ng salpak, hindi maiwasan yon. So kailangan bunot for safety reason, bunot muna bago ikabit yung LVDs. Kabit lang natin yung ground ng LVDs connector natin. Yan. So yan, nakabit na natin yung LVDs connector. Double check lang, baka nabaliktad. Pag nabaliktad, tapos ang laban. So yan, tama ang kurano natin ng LVDs connector. So plug in natin, silipin natin yung ating kung mag normal na ba yung picture. So yan, power on natin uli. Ayan, nag-una. Antayin natin lumiwanag yung kanyang backlight bago natin silipin sa likod. Ayun mga bro, nag-blue na. Ayos, normal na, malinaw na. Kasi sabi na may-ari, medyo malabo daw pag ano. Pero ngayon, nagpalitan na natin, luminaw na, balik sa normal na yung backlight niya mga bro, nakita nyo. So iayos lang natin mga bro, para matesting natin na maayos. I-fix lang natin yung mga bagay-bagay para matesting na natin na maganda. Obserbahan din natin dito. Buti yung diode na naging sira dyan. So normal naman, di naman mainit. Kasi kailangan obserbahan, kasi pag mainit na hindi normal yung init, kailangan sigurado para tumagal ang buhay nito. So normal naman mga bro, iayos lang natin. Hindi naman mainit yung ating diode na kinabit. So i-fix lang natin para matapos na ito mga bro. So tuloy natin mga bro. Ito ating ginagawa na Promac na 40 inches. Ito yung pinalitan natin mga bro, apat lahat, tatlong kapasitor, tsaka yung diode na nakaseries na dalawa. So plug in natin para matapos ng mga bro, at medyo hapon na naman. At may gagawin pa tayo isang debunk. So yan, naka-standby na siya. Pindutin lang natin yung power. Yun. Antayin natin lumabas si Promac yun, oh. Hindi mo na madadaya, malaking nakasulat mga bro, Promac talaga. So yan, kinabitan na natin ng DVD player. So babad lang natin mga bro para sigurado lang. At medyo nag-normal na yung picture nito, kasi sabi ng may-ari nung hindi pa natin napalitan ng kapasitor, medyo madilim daw yung backlight. Ibig sabihin nun, medyo hindi nag-normal yung, medyo bumaba yung supply. Kaya medyo humina yung ano, kaya medyo dumilim ngayon. Normal na yung supply niya, normal na yung liwanag niya mga bro. Kaya yung pinakita natin, wala siyang mga guhit-guhit, maganda pa yung screen. Pero matibay, believe ako sa sinabi nito. Halos 10 taon ng TV na raw na ito, sabi na may-ari. Medyo maingat din siguro gumamit, biro mo, halos 10 years ngayon lang nasira. So babad lang natin ng konti mga bro para sigurado lang, para iwas backjab tayo. At least napaliwanag na natin yung kanyang screen. Maganda na siya, gwapong-gwapo na mga bro. Wala lang sound yan mga bro, kasi hindi ko pa kinabit yung speaker. Kasi babad ko pa ito ng husto bago natin i-release, bago natin tawagan yung may-ari. Ganda na siya talaga. Back to normal na yung picture niya, maganda na. So okay na yun mga bro, ibabad ko na lang ng husto yan mamaya. Maraming salamat sa inyong panonood.
At magandang hapon po sa ating lahat. Gwapo-gwapo na yan mga bro.